Magandang hapon po sa ating lahat. Binubuksan ko ang ating pulong sa ganap na ikadalawa ng hapon. Ang layunin ng pagpupulong na ito ay pagplanuhan at talakayin ang ating nalalapit na proyekto na pinamagatang Takbo para sa Batang Malaya. Ito ay isang charity event na gaganapin dito sa Baguio City para makatulong sa mga batang nangangailangan. Bago tayo magsimula, tawagin ko si Krisa Joy Meilazo para sa pagpapakilala ng ating agenda at pagpapaliwanag kung paano natin isasagawa ang pagpupulong. Maraming salamat, Justin. Magandang hapon rin sa ating lahat. Ang layunin ng pulong na ito ay maisiguro na malinaw ang ating plano para sa fun run at maipahagi natin ang responsibilidad sa bawat miyembro ng komite. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang kabuoang idea ng proyekto, ang layunin at rasyonal nito, pati na rin ang pondo at implementasyon ng event. Bukas din po ang bawat isa sa pagbibigay ng suwesyon o tanong habang tayo ay nag-uusap. Nais ko ring ipaalala na mahalaga ang bawat opinyon dahil sa pamamagitan ng pagtutulungan natin, mas magiging matagumpay ang proyekto. Handang-handa na po ba tayong magsimula? Salamat, Krisa. Sige, simulan na natin ang talakayan. Jasrin, maaari mo bang ipresenta sa grupo ang abstract ng proyekto at ang kabuuang ideya ng fun run? Ang proyektong ito ay pinamagatang Takbo para sa Batang Malaya at ito po ay idarao sa darating na Disyembre 8, 2025 dito sa Baguio City. Ang pangunahing layunin ng proyektong ito ay pagsamahin ang kasiyahan, kalusugan at pagtulong habang tumatakbo sa mga kalahok. Magkakaroon sila ng pagkakataon na maging aktibo sa pisikal na aspekto, sabay na nakikibahagi sa isang makabuluhang layunin na nagtutulungan ang mga batang nangangailangan. Ang lahat ng malilikom na pondo mula sa reference fee, registration fee, sponsorship at donations ay ipapamahagi sa mga batang kapuspalad, partikular sa mga estudyante na kulang sa pang-araw-araw na pangangailangan. Bukod dito, naniniwala kami na ang proyektong ito ay hindi lamang makakatulong sa mga bata, kundi magiging inspirasyon din sa mga kalahok at komunidad na ipapakita ang diwa ng pagtutulungan at volunteerism. Dagdag ko rin dito, Jasrin, na magandang oportunidad ito para maipakita sa mga mag-aaral at residente na kahit simpleng aktibidad lang, pwede itong maging daan ng kabutihan sa iba. Bukod sa pagiging aktibo sa kalusugan, natututo rin ang mga kabataan ng responsibilidad at teamwork dahil sila mismo ang mag-oorganisa ng iba't ibang aspeto ng proyekto. Tama ka, April. At bilang karagdagan, ang fun run ay isang paraan upang palakasin ang ugnayan ng komunidad. Makikipag-interact ang mga estudyante, guro, at maging ang mga magulang sa isang masayang aktibidad. Isa rin itong magandang pagkakataon para sa networking at para ipakita ang suporta ng ating universidad sa mga batang nangangailangan. Sang-ayon ako, Jairus, at makabubuti rin na ipromote natin ang event sa social media at sa paaralan upang mas maraming kalahok at donors ang na-reach natin. Maganda ang mga ideya ninyo. Ngayon naman, tatalakayin natin ang layunin ng proyekto. April, maaari mo bang ipaliwanag ng detalyado sa lahat? Oo, salamat po. Ang pangunahing layunin ng Fun Run for a Cause ay hikayatin ang komunidad na maging aktibo at mapanatili ang kalusugan sa pamamagitan ng pagtakbo. Isa pang layunin ay mapangalap ng pondo upang matulungan ang mga batang kapuspalad sa kanilang edukasyon at pang-araw-araw na pangangailangan. Bukod dito, layunin din natin na palakasin ang ugnayan ng mga mag-aaral, guro at komunidad upang ipakita ang kahalagahan ng pagtutulungan at bayanihan. Higit sa lahat, nais nating itanim sa kabataan ang diwa ng volunteerism at social responsibility upang matuto silang gumawa ng kabutihan kahit sa simpleng paraan. Dagdag ko rito, April, na ang proyekto ay makakatulong rin sa paghubog ng leadership skills ng mga estudyante sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at
pagkikipag-organisa sa iba't ibang miyembro dito sa ating proyekto. At dahil dito, natututo sila maging responsable at mahusay sa pamamahala ng proyekto. Gusto ko ring ipaliwanag ang rasyonal ng proyekto. Maraming batang nangangailangan ng tulong sa Baguio, mula sa kakulangan ng school supplies hanggang sa pang-araw-araw na pagkain. Ang fund run ay isang makabuluhang paraan upang matulungan sila habang pinapahalagan ang kalusugan ng bawat kalahok. Bukod dito, natututo rin ang mga pag-aaral ng teamwork, leadership, at organisasyon sa pamamagitan ng aktwal na pagsasagawa ng proyekto. Dagdag ko rito na ang Baguio ay isang lugar na maganda para sa fun run dahil sa komportable at malamig nitong klima. Mas magiging komportable ang lahat ng mga dumalo at maaaring dumami pa ang mga dadalo dahil dito sa lugar ng Baguio. Tama. At magandang idea rin na i-promote natin ang event sa social media, school bulletin at posters upang mas marami pang makaalam at makilahok. Ngayon naman pag-usapan natin ang kahalagahan ng proyektong ito. Mahalaga ito dahil pinapalusog nito ang mga nakikilahok, nakakatulong sa mga batang kapuspalad, nagpapalaganap ng bayanihan at malasakit sa isa't isa, at nag-aalok sa estudyante ng karanasan sa pamamahala ng proyekto. Dagdag ko rin na makakatulong ito sa imahe ng universidad bilang isang institusyong may malasakit sa komunidad at kabataan. At isa pa, makakatulong rin ito sa networking dahil magkakaroon tayo ng pagkakataon na makipag-collaborate sa mga logical businesses at sangguniang kabataan. Ngayon naman, ipapaliwanag ko ang planong implementasyon. Magsisimula ang registration ng mga kalahok mula Nobyembre 15 hanggang Disyembre 5. Sa Disyembre 6 at 7 ay isasagawa ang preparasyon tulad ng pag-check up ng ruta, stage setup at volunteer briefing. Ang mismong fun run ay gaganapin sa Disyembre 8 simula sa Burnham Park, dadaan sa Session Road at magtapos sa Melvin Jones Grounds. Ang event ay may 3 kategorya, 3K para sa estudyante, 5K para sa open category, at 10K para sa professionals. Sa December 15 naman ay ibibigay ang tulong sa mga batang beneficiary at sa December 20 ay magaganap ang post-event evaluation at feedback session. Mahalaga rin na maghanda tayo ng contingency plan tulad ng tents, extra water stations, at first aid kits sa ruta, sakaling magkaroon ng ulan o anumang emergency. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pondo at sponsorship. Ang registration fee ay 150 bawat kalahok, kasama ang t-shirt, receipt at certificate. Ang pondo ay hahatiin 60% para sa tulong sa batang beneficiary, 20% sa logistics, 10% sa promotional materials, at 10% sa emergency o miscellaneous. Maaari din tayong lumapit sa mga local businesses at sangguniang kabataan para sa sponsorship at donations, kung saan pwede silang magbigay ng cash o items tulad ng water bottles, snacks o t-shirts. Magandang idea rin na gumawa tayo ng social media campaign at posters para mas makakuha tayo ng participants at sponsors. Bilang summary, ang mga komite ay sa Registration Committee na pinamumunuan ni Jairo at Tristan, Logistics Committee na pinamumunuan naman ni Jazrin, Sponsorship Committee na pinamumunuan naman ni Jairus at Justin, Safety and Medical Committee na pinamumunuan naman ni April at Aaron, at Publicity Committee na pinamumunuan naman ni Josh at Krisa. Makikipag-ugnayan rin tayo sa Red Cross at City Police upang masigurong maayos at ligtas ang event. Kung wala nang ibang paksa, formal ko pong tinatapos ang pulong sa ganap na ika-4 ng hapon. Josh, maaari mo bang pangunahan ng closing prayer? Nalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa gabay at pagkakaisa na aming narasnasan sa pagpupulong na ito. Naway maging matagumpay at makabuluhan ng fun run at mapadama namin ang aming malasakit sa mga batang makikinabang. Gabayan po ninyo ang bawat miyembro ng komite upang maisakatuparan ang proyekto ng maayos at ligtas. Amen.